umaga po sa atin lahat, mga sister, brother. Pwede po tayo tulungan ng ulan. Pwede po tayo maglaan na ilang segundo magalaan sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Aming banal na Ama na nasa langit. Maraming po salamat sa umaga, Panginoon. Ikaw po aming tinataas, Panginoon. Wala po sa aming pag-umpisa ng aming pananambahan hanggang po sa pagtatapos. Ikaw lamang, Lord, at ang iyong banal na Espiritu ang aming sinasamba sa pangalan ng Jesus. Lord, salamat po sa umaga nito, Panginoon, at sa buong isang linggo na iyong paglubay, mga biyaya mo sa amin. Lord, patawarin mo bawat isa sa amin kung kami nagkulang sa inyo. Lord, patawad. Hinigay mo namin kapatawaran mo. Lord, marami pong salamat, Lord, sa kapatawaran na sa pag-ibig mo, Lord, na hindi ka nagsasawa kayo mga anak. Salamat sa kapatawaran, sa pagmamahal. Lord, salamat po sa bagay ito sa worship na gagamitin mo, Lord. Nawa po, Panginoon, ang kanilang mga tinig ay maging masagyo o sa iyong pagtanda. At ang mga instrumento, Panginoon, gayon din. Gayon din po, Panginoon, ang mga namin po mga anak ko, Lord. Paglubayo mo bawat isa. Buksan mo po ang puso namin. Nagkakatuon lamang sa iyong Panginoon. Gayon din, Lord, hiningi po namin yung mga wala pa rito, na kung sila pa ipapunta na rito, Lord, gabayan mo sila. At ang mga namin, Lord, kapag uwi namin, gabayan mo bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, ang bibigay ng mensahe na gagamitin mo, ang aming pastor. Salamat po sa binigay mo sa kanyang mensahe. Nababaunin po namin po uwi namin. Tulungan mo kami, Lord, na may pamuhay namin ito sa tulong ng Banal na Espiritu at sa tulong ng anak. Salamat po. Tulong po salita para may sabi namin lahat ang lahat ng aming papuli sa iyo. Alam mo lang na bawat isa sa amin ay nagmamahal sa iyo, Lord. Bagamat kami nagkakasalang minsan hindi sinasadya sa talang Lord sa kanya. Ito ang aming sa aking dalangin, Lord, na may pupuri sa iyo, binabalik kami sa lahat ng pasasalamat, pinakamataas na pupuri sa pangalan ko ng aming banal na anak ng aming pinapabigla sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Lahat po tayo magsalita na Amen. Salamat. Ayan, isang pagpalang umaga po sa bawat isa. Bakit hindi natin bigyan ng mataas na papuri at pagsamba ang ating Panginoon? Yes, Lord, thank you, Jesus. Isang malakas na blessings siya. Blessings siya. Amen. Bago po tayo magsimula, hayaan niyo pong basahin ang kanyang salita from Romans 10, verses 9 to 10. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Naniniwala ba tayo that Jesus is Lord? Minsan ba naniniwala po ba tayo that Jesus is Lord? Amen. Mga kapatid, kailangan niyo po umawit at papuri sa ating Panginoon. Thank you, Jesus.
Spirit, fill us with your fire of revival. We believe, we receive, Holy Spirit, dwell in us. Jesus, Holy Spirit, come. Holy Spirit, surrounds us. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Let us continue to praise our God. Looking at the Lord, presensya ng Lord. Yes, Lord. Holy Spirit, come. Jesus. Alam niyo po ba yung kantang to is from Psalm 121. At ito yung pangako sa atin ng Panginoon. Alam ko, hindi aksidente nandito ang bawat isa. At isang rason kung bakit nandito kayo, because God gives you. Amen? Amen. Thank you, Jesus. Thank you. I lift my eyes and see. I need not be afraid. All my help
All the earth rejoices.
so good, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Mataas ang palakpak sa ating Diyos sa buhayan. Parang hindi na ang palakpak. Sabi sa Romans 12, verse 2, the best offering to the Lord is to offer yourselves as a living sacrifice. That will be holy and acceptable to God. One more time, can we clap now to the Lord? Hallelujah. Praise the Lord. Pagkulangin natin kanang kamay at sabihin natin, ang pananalig natin sa salita ng Diyos. Sabihin natin, ang salita ng Diyos nagliligtas. Ang salita ng Diyos nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos nagpapala. Sabihin natin, today, I receive the blessings in the world. One more time, today, I receive the blessings in the world. In Jesus' name, Amen. Purihin ng Diyos. Ang ating pong mensahe na pag-aaralan sa umaga ito ay hango sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 9, mula sa talata 1 hanggang 20. But for the sake of time, we'll just read from verse 1 to 8. Anyway, we will pass them through as we go on our teaching. Amen. So 1 to 8 lang babasahin natin. Uulitin din natin mamaya yan. Okay. Patuloy pa rin ang pagbabanta ni Saulo sa buhay ng mga tagasunod ng Panginoon. Pinuntahan pa niya ang mga punong pare at humingi ng mga sulat na ipapakita niya sa mga sambahan sa mga Hudyo sa Damascus bilang katibayan na binibigyan siya ng kapangyarihang hulihin at dalhin sa Jerusalem ang sino mang makikita niya roon na sumusunod sa pamamaraan ni Jesus, lalaki man ito o babae. Verse 3, nang malapit na si Saulo sa lungsod ng Damascus, bigla siyang napalibutan na nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya at may narinig siyang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusin? Sumagot si Saulo, sino po ba kayo? Sinagot siya ng tinig, ako si Jesus na iyong inuusin. Tumayo ka at pumunta ka sa lungsod at doon ay magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo. Nakatayo lang sila na natigilan. Nakarinig sila ng boses pero wala silang nakita. Tumayo si Saulo pero pagbulang niya ay hindi na siya makakita. Kaya inakay na lang siya ng mga kasama niya hanggang sa Damascus. Mga kapatid ko po, ang mensahe mula sa ating Panginoon. Tayo may manalangin sandali. Amang mapagmahal na nanari po kami sa iyong sinabi na kung may 2 o 3 na itipon sa iyong pangalan, naroon ka sa aming kalagitnaan. We welcome you, Lord, in this place. Ito po ay isang banal na piging na tubig mo. At naniniwala kami na sa ulitan ng gabay mo, through the power of the Holy Spirit, ay kami ay mabubuwi na mga pagkapala mula sa iyong mga salita. Kaya sa aking kawalan, Panginoon, kayo po ang magturo sa akin. I ask you, Holy Spirit, na i-filter mo ang lahat kong sasabihin. Tanging mula lang sa iyo. Pagkain spiritual ay matanggap ng bawat isa na lulusog ang aming ugnayan sa iyo. At magkakaroon ng kapangyarihan ng bawat isa na lalong
your gospel. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Bago po tayo umupo, batiin natin ang ating mga katabi. Sabihin niyo, mahal kita sa Panginoon kapatid. Sa aking ipagkapilala niya. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Magandang bago po sa inyong lahat. So, ako nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat I just recovered from Humerus arthritis, I believe, na dumali sa akin for almost 2 weeks. But thanks be to God na pinagaling na niya ako. Kahapon nga ay ako'y puntang General Trias sa Pagkatuloy. May tumawag sa aking isang kapatira, ang membro na Federation Christian School, na they are about to sell out their chairs because they will cease from operation. So, kinuha ko ay ask Cheche, pero ako ng driver. Nung napunang kami sa Kaibagal, wala pa lang lisensya ang kalimutan. Sabi ko, we don't have to go back again. So, ako na nagmanino at hindi ko naramdaman na sakit. Kaya, puri ng Diyos. Kailangan talaga tumayo. Kasi si Pastor Joshua ay nasa Mongolia sa ngayon at ang uwi niya ay sa Marquespa. Kasama ng galopang na tinatawa ng PCEC ay sila naroon sa Asian Regional Gathering ng Evangelical Churches sa rehiyon ng Asia. At siya ay isa sa kinatawan. So, purihin ang Diyos. Now, ang pag-uusapan natin sa umagang ito ay pag-aaral sa Books of Acts. Ano ba ay pag sinabing Books of Acts? Ano ba ang magaling sa atin? Ang Books of Acts po ay naganap yung Pentecost. Kung natatandaan ninyo, bago umakit sa langit ng Panginoon, so gusto nagtangbilin siya. Sabi niya, ito sa inyong pakinabangan, kapakinabangan, it is for your advantage na I will go to the Father. Sapagat hindi niyo makatanggap ang patnubay kung kasama niyo ako. So, tari with Jerusalem, tari at Jerusalem. At ito ang nangyari. On the 15th day after His ascension, o sabihin natin 40 days umakit sa langit, in the 10th day, Pentecost kung tawag doon, bumaba ang Banal na Espiritu. At nagkaroon ng tapang ang mga disipulo. 2 by 2 days, they were sent out by the leaders. Pero ano nangyari to? Dito sa ating pag-aaral, you will note the sheep. Ang una po, ang Books of Acts from 1 to 8 ay preaching to the Jews by Peter. Siya po ang nagsasalita. But there was a major shift that from verse 9 up to the rest of the Books of Acts, si San Pablo po, si Saul mo pinag-uusapan dito ay walang iba kundi si Paul. At sino po ba ito si San Pablo? Si San Pablo po ay he was born from Tarsus o Tarsis. Na ito po ay isang lugar sa Turkey sa ngayon, in modern day. He was trained by Gamaliel, yung pinakasikat na Pariseo noon na nagtuturo, a rabbi that na natuturo ho ng salita ng Diyos ano sa Old Testament. At siya ang iskola kung tawagin. Magaling ho ito. Among the students of Gamaliel, siya ho ang top 1. And he witnessed Christ. Kilala si Christ. Pero dito ho lumalabas yung intense hostility, yung sobrang galit niya kay Jesus Christ. At wala na kasi Jesus Christ, ang galit niya ay napukol dito sa mga disipulo na naghahayag ng salita ng Diyos. Kaya doon mismo sa Jerusalem, sa chapter 8 ng Books of Acts, we mastermind the stoning to death of Stephen. Siya ho ang nag-order na patayin sa marumitan ng pagbato kay Stephen. At hindi lamang yun, lahat ng bahay-bahay ay sinusugod nila. May kasama si San Pablo sundalo para bilanggo ang mga sumusunod sa mga disipulo o mananampalataya ni Jesus Christ.
And now comes the mission of Saul. Sabi sa mission of Saul, verse 1 and 2, basahin mo din natin. Patuloy pa rin ang pagbabanta ni Saulo. Hindi ko nasiyahan doon sa Jerusalem. Nasaturated na niya ang being an executioner ng mga Kristiyano. Patuloy pa rin ang pagbabanta ni Saulo sa buhay ng mga tagasunod ng Panginoon. Pinuntahan pa niya ang punong pare. Pag sinabi mong punong pare, ay ito mong pamunuan ng Sanhedrin. Na doon ay si Caiaphas. Si Caiaphas po ang mayroong civil authority and he deals with criminal activities sapagkat theocratic po ang gobyerno ng Givis. Yung punong pare, siya nagkapatakbo ng gobyerno. At kumuha siya ng order dito at humingi, sabi sa verse 2, at humingi ng mga sulat na ipakikita niya sa mga sambahan ng mga Hudyo sa Damascus. Damascus is now Syria. And this is 144 miles away. And it will took him to travel 5 days. Kaya ho, ang i-exert na effort ni Saulo na tinatawag ko in the last o ng mga ng Abu Kubaks ay tinawag siya sa kanyang Gentile name na Paul. No? O Romance name. No? Tinawag din siya. Kaya siya ho ay Jew o a Hebrew of Hebrew and also a Gentiles, a Roman name. Kaya dalawa kong kanyang citizenship kaya ibang klase ito No? Kaya San Pablo ho ang kanyang Gentile name. Okay, humingi ng sulat at ipinakita niya sa mga sambahan sa mga Hudyo sa Damascus. Bilang katibayan na binibigyan siya ng kapangyarihang hulihin at dalhin sa Jerusalem ang sino mang makikita roon na sumusunod sa mamaraan ni Jesus, lalaki man ito o babae. Bakit kaya? Bakit kaya malamang ang intense hostility o sobrang galit ni San Pablo? Gayon si Jesus Christ, ipinako na sa krus. Wala na sa kanyang pagkaalam. Pero sapagkat nagkaroon na ng boldness o tanggapin ng mga disipulo ng Holy Spirit, lalo silang nagkaroon ng ibang tapang sa pagpahaya ng magandang balita tungkol kay Jesus na anak ng Diyos at tagapagligtas, the Messiah. Sapagkat kay San Pablo po, hindi siya maniwala sapagkat alam niya na pinapako sa krus ay pangsalanan. At si Jesus Christ ay napako sa krus. At hindi niya matanggap na ang mga follower nito ay patuloy na pinapakilala si Jesus Christ, He is alive. At siya ang Messiah. At ang preaching ng mga disipulo na siya na ipinagbulin niyo, ipinagbulinin niyo, at pagkatapos ipinako sa krus, ay siya ang panunungan. Siya ang pundasyon ng pananampalataya. Hallelujah. And here comes the encounter how Paul encountered the Lord Jesus Christ. Tingnan naman niyo ito. Sa verse 3, ito po ang encounter ni Saul with the Lord. Sa palagay niyo sa ating panahon, if you think of somebody na maaaring mahirap ma-convert, just think of somebody, maaaring na siya pamilya, kapitbahay mo, o kaibigan mo, na maaaring para sa iyo, imposible na ito ay ma-convert, manalig sa Panginoon. Just think of someone. Because we will be going, at transition natin is conversion ni San Pablo na talagang hindi mananampalataya. Kapag siya na nag-master, scholar ng kasulatan, ay itong mga disipulo at si Jesus Christ na hindi nakita niya ng aral sa walang formal education, ay nagkapahayag at para sa kanya ito'y cult. And in His power, He decided to wipe out this man
sapagkat masisira ang pananalig ng mga Hudyo. Yun po ang mapailalim sa kalooban ng isang Pablo. Now, at our present time, you think somebody na makapitbahay mo, kapamilya mo, kaibigan mo, na maaaring mahirap ma-convert? San Pablo here, si San Pablo ho ay inamin niya, I am the worst of sinners. And yet he was converted. When he met the Lord. Nalala ko po doon eh. Kami may Bible study sa Mendes Crossing, kami mga asawa. Unang tumanggap yung Sister White. Tinutulungan ko sa gitna. Naging bastos po ako noong una sa mga magagawa. Tinutulungan ko, nakain ako, lasing ako eh. At galit na galit ako, pero sabi ko, pinapalayas ko. Madali lang. Kahit po ako, pero hindi ko akalain na our God is a carpenter. Hindi pinapanday pala yun sa akin. Hindi pala aksidente na madala ang Word of God sa aming kahanan. Sapagat may layunin. Parating may layunin. No? Amen. Kung bakit may magagawa, pinapadala sa inyo, may layunin ng Panginoon. Okay, let's find out. Number 2, the encounter of Saul with the Lord. Verse 3, nakasisilaw ng liwanag mula sa langit. Nang malapit na si Saulo sa lungsod ng Damascus, bigla siyang napalibutan na nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Sabi ho ng Aklat ng Gawa, 26:13, ito ho nung si San Pablo ho ay hinuli at nakaharap siya kay Governor Agrippa and he defended his faith with the Lord. Sabi niya ganito, tanghaling tapat po noon, Haring Agrippa, at habang naglalakbay ako, biglang pumislap sa paligid namin ng mga kasama ko ang nakasisilaw na liwanag mula sa langit na mas nakasisilaw pa kaysa araw. Ang liwanag po, maging kay Moses, maging kay Daniel, that is represent the glory of God. Naroon ng Diyos, higit the Lord. Nakatagpo niya in person si Lord. How? Through supernatural revelation. You may not see Him in human form, but through supernatural revelation, si Lord ang naroon. That's why He met the Lord. Hallelujah. Sabi mo dito sa verse 4, natumba siya at may narinig siyang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusin? Why are you persecuting me? In 1 Corinthians 12:27, the Word of God says, kayong lahat ang bumubuo ng katawan ni Kristo, tayong lahat ang mananampalataya, at ang bawat isa ay parte ng kanyang katawan. Ano ibig sabihin po? Pasabihan nyo, ang sakit ng kalingkinga, dama ng buong katawan. Ano man ang kalagayan mo, kapatid? Bilang mananampalataya, hindi nawawaglin din sa segundo ang kalagayan mo sa Panginoon. Kita ka ng Diyos. His eyes is 10,000 brighter than the sun. He is an omniscient God, an omnipotent God, an all-powerful God. Yan po ang ating Diyos. Can you say Amen? So walang bagay na lihim sa atin. Kung anong pinagdadanasan mo, alam ni Lord yun. In your suffering, where the Word of God declares, no servant is greater than his master. You have to pass through this process of discipline or this process of cleansing. Whatever it is. God causes all things to happen for good sa ating mananampalataya. Now, sabi ko sa verse 5, sumagot sa Saulo, look at this. Sino po kayo? Sinagot siya ng tinig, ako si Jesus na iyong inuusig. So makikita natin dito,
lumangha para kay San Pablo. He believed that Jesus Christ was crucified. He is dead. But now, the shift now is, in transition sa buhay niya, he is alive. Through supernatural revelation, nakita niya si Lord sa isang liwanag. Kung kayo po ay mahilig sa YouTube, meron mo doong, kasi alam naman natin yung mga vlog eh. And I need proof. Totoo hindi. But kayo man ay aking inaanyayahan to tune in sa YouTube at tingnan niyo yung Miracle in Gaza. Go and send that nakalagay sa YouTube. Wala? Okay. Subukan ninyo ho. Miracle in Gaza. 4 po yun, hindi pa tapos. Kasi mayroong confirming evidence that shows na real po yun, hindi just bluff. Naroon ho ang isang pangyayari ng conversion. According to one, 6,000 Jews were converted to Christianity. Why? Magkatakansilin na noon. Agaw ang dilim at liwanag at lamang ang dilim. Bigla na lang nag-appear sa iskaya isang liwanag. Nakasisilaw na liwanag. And after that appeared Jesus Christ in human form. Nagpakita si Jesus Christ. At hindi ho yun ang mahalaga doon. Ang bawat nakakita ay dahil their testimony na sila ay parang kinakausap from within. There is what we call supernatural revelation. For those who have seen that image. Not only that, sa isang panahon, bumuhat ako, ang mga Israelite soldiers, na napasok ng Hamas, and that their place will about to be blown up, o blown out, ng bomba. Nabalik ko, ang sumabog ko ay yung mga Hamas at nakamatay sila lahat. Among the 200 soldiers, walang namatay kahit isa sa mga Israelita. Hindi naman po yan. For the sake of time, hindi ko na yung story pa. But I invite you na paminsan-minsan be well informed about what's happening in the world. And we are an extension of the books of Acts. We cannot limit the move of God. Natandaan nyo nung isa ko sa inyo nung ako ay nasa state of brokenness na wala na ang magagawa. Diba? Siguro napakarami ng basic ko. Very siguro for the sake of those na hindi natama na sharing ko. Bakit po ako nagpasto? Bakit po ako nagkaroon ng ano? That's like what happened before. Saulo. Ako po noon ay wala nang magagawa. Bakit karoon na kayo tayo maaaring huli? Nahuli na nga ako eh. Nadala na ako sa korte, sa library. PD-22 Boston Sector. Criminal office po yun eh. So, nag-trend ako at pasamantala na kalaya. At marami ho pinagdinanas ko. So, yung Udasimatim, napakarami mong punta. Ayaw ko nang umuwi ng Tapete kung maaari. Ayaw ko nang piniwanan. Pero all of a sudden, I received a prompting from the Holy Spirit to kneel down. And after that, another instructions. Revelation 4 to prostrate before Him. While I was crying, nakasuksok po ako. Meron hong what we call this, not just a dream, basta meron hong divine revelation at narinig ko ang tinig ng Panginoon. Hindi na nila, I've seen Him just like in human form. Nagpakita sa akin, sa akin, in revelation. And sinabi sa akin, arise, you are my plan. Pagkatapos ko nabago ng buhay ko.
ito, hiling-hilingan sa inyo sa Panginoon. At natulita, lahat ng bagay ko, nabago sa buhay ko. Nabago ang aking pananalig. Kasi, it will be a different thing that you know God. Alam mo ang Biblia, you know the Word of God, you know God. It's a different thing than the one who knows God and believe in God. Kasi sabi yung sa Matthew 25, nung dumating ang judgment, pagdating ang judgment, sasabihin ng iba, nagpatong po ako ng kamay sa may sakit gumaling. Nagsalita ako sa iba't ibang wika. Marami mo ang nagdala ko sa Panginoon. Kaya sabihin ng Panginoon, hindi kita kilala. So sabi ho ng Word of God in Ephesians 1 verse 13, tayo man ay napapilang kay Kristo sa magitan ng ating pananampalataya. You believe? Dito ko sa sitwasyon ito, nanalig ko si Saulo. Wow! Di isa lang. So sabi niya, sa kanyang sarili, tama itong aking mga inuusig. Na nagpapahayag siya, Jesus is Lord, He is the Messiah, and He is alive. At totoo, na siya'y buhay at ako ang mali. After a while, in verse 6, sabi ni Lord sa kanya, pagkatapos sabihin, ako inuusig mo pa sa ulo. Tumayo ka at pumunta ka sa lungsod at doon ay may magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo, nakatayo lang sila, natigilan. Nakarinig sila ng boses pero wala silang makita. Hallelujah. Have you encountered these situations with God? It may be in different ways. Through the prompting of the Holy Spirit, through signs and wonder. Naniniwala ako bawat sa akin may encounter eh. Kaya tayo nagpapamahal sa Panginoon. Kaya tayo naririto. Okay na siya, amen. Hindi ka natin kaya pahayag. Pero may nangyari from the inside of us. Natatanggap natin ang banal na Espiritu. Sabi ito, sabi ko sa Gawa 22:9 ay ganito, nakita ng mga kasamahan ko, ito rin ho ay pagpapaliwanag ni San Pablo. No, si San Pablo na, kaya Gawa 22 na ito eh. Kasi ako ay sa aming morning devotion ng mga tauhan, nasa series ko ako, nasa chapter 9 na kami. Kaya ito rin ito. Nakita ko ang kasamahan ko, nakita ng mga kasamahan ko ang liwanag pero hindi nila marinig ang boses na nagkasalita sa akin. Okay. Nais ko kung dinagdag ko dito from my research. Yung nila na si Daniel. Do you know Daniel? Kaya ko dito sa Biblia, sabi naman, ang naganap noon, nagaganap uli ngayon. Kulit-kulit lang ang mga pangyayari. We are now in the Book of Acts, the New Testament. And what happened in the Old Testament? Pero pangyayari nga ito. Meron po about Daniel. Babasahin ko naman sa inyo mabilis. Daniel 10:7-12. Ako lang talaga ang nakakita ng pangitan iyon. Hindi iyon nakita ng aking mga kasama. Pero nagsipagtako sila dahil sa takot. Kaya naiwan ako nag-iisa at ako lang ang nakakita ng kamanghamanghang pangitan iyon. Namuta ako at nawala ng lakas. Narinig ko nagkasalita ang taong iyon at habang nagkasalita siya, nawalan ako ng malay at nasuksok sa lupa. Same as San Pablo. Hinawakan at tinulungan niya ako habang nanginginig pa ang aking mga kamay at mga tuhod. Sinabi niya, Daniel, to be anghel Daniel, mahal ka ng Diyos. Noon sabi ng anghel sa kanya, Daniel, mahal ka ng Diyos.
Tumayo ka at makinig ng mabuti at sasabihin ko sa iyo, you see, no? Dahil sinugo ako ng Diyos dito sa iyo, pagkasabi niya noon, nanginig akong tumayo. Sinabi niya sa akin, Daniel, huwag kang matakot sapagkat sa unang araw pa lamang ng iyong pagpapakumbaba sa Diyos. Pagpapakumbaba sa Diyos at sa hangat mong maunawaan ang Panginoon, sinabot na ang iyong dalangin. Kaya pumarito ako para dalhin ang kasagutan sa iyong dalangin. Okay. Si San Pablo po, o si Saulo, for 3 days. Do you remember the teaching of Joshua about Jonah? 3 days din po yun. 3 days din po yun. Ano ang ginawa ni Jonah nung siya ay nasa loob ng tiyan ng malaking isla? Diba, sabi ng salita ng Diyos, siya'y dumahin, ayaw may dumadaan sa Panginoon, at nilingap siya ng Diyos. Mga kapatid, sa eksena pong ito sa San Pablo for 3 days, dinais ng Diyos na makipag-usap sa Kanya at para magkaroon ng kawalan, ibig sabihin, so that he will be brought to the state of brokenness na wala nang magagawa ako kundi ko. Bulag siya for 3 days. Look at this. In the same way, Jonah for 3 days naroon sa plano. Pero naroon ang paglingap ng Diyos. In application, tayo ba? Di ba tinutulong tayo maging what we call this, matyaga? Maaaring pagsubok, isang araw na lang dinadanas eh. 2 o 3. Nakaranas na ba kayo ng ganito ng pagsubok? Bulan for 3 days? Hindi kumakain, hindi umiinom. O nasa loob ng isda. Katulad ni Jonah, pero naroon po ang pagtawad sa Diyos. Walang bagay na naliligid. Nais lang niya kung minsan tayo ay matanggap natin ang ating kawalan. Sa buhay ko natanggap po ang aking kawalan. Pero naroon ang paglingap ng Diyos. At hindi lang ito para kay Daniel, hindi lang ito para kay Jonah, hindi lang ito para kay Saul, kundi para sa ating lahat. Can you say amen? Amen. Alam ng Diyos ang katayuan mo, kapatid. Ang paglingap niya ay sagana. Toko. Humbleness. God gave grace to the humble. He resists the proud. 8 to 9, verse 8 to 9. Tumayo si Saulo pero pagmulat niya hindi na siya makakita, kaya inakay na lang siya ng mga kasamahan niya hanggang sa Damascus. 3 araw siya hindi nakakita at hindi siya makakain o uminom. Point number 3. God uses ordinary people like Ananias to deliver His message. Look at this. In verse 10. Ano nangyari? Doon sa Damascus may isang tagasunod si Jesus na ang pangalan ay Ananias. Nagpakita sa kanya ang Panginoon sa isang pangitay. So, pangitay ulit. At sinabi, Ananias, sumagot siya, Panginoon, bakit po? Sa ating mas gusto yung prompting of the Holy Spirit. Pwede pangitay ulit. No? Nasa extension tayo ng gusto. Sinabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka doon. Pumunta ka sa daan na tinatawag na matuwid at doon sa bahay ni Judas. Hindi yung Judas Iscariote at yung disipulo ito si Judas at si Jesus Christ na Judas din. Judas the disciple of God. Pumunta ka sa daan na tinatawag na matuwid at doon sa bahay ni Judas ay hanapin mo ang taong taga-Tarsus na ang ngalan ay si Saulo. Nananalangin siya ayon. Ilang araw siyang wala. Hindi kumatuminom, 3 araw.
No? Nananalangin. So, ito ka lang persecution life. Hindi tayo dapat magtabo, hindi dapat tayo magwala, kundi we have to pray. Humble before God. Na diba, pero kumisa rin may problema, parang putak ng putak. Nais ng Diyos maging agay lahat. Lalong lalapit sa Panginoon. Kahimik lang. Verse 12. At ipinakita ko sa kanya ang sa pagitan ng isang pangitain na pumasok ka sa kinaroroon niya at pinatungan mo siya ng kamay para muling makita. Sabi doon po, pinakita ko na mangyayari sa kanya kaya pumunta ka, Ananias. Look at this. It's a word nila na number 4, verse number 4, the excuses of Ananias. Ano sabi ni Ananias? Pero sumugot si Ananias. Second story, no? Panginoon, marami po akong nabalitaan tungkol sa taong iyon, referring to Saulo, na malupit siya sa iyong mga pinabandar sa Jerusalem. Narito siya ngayon sa Damascus at binigyan siya ng kapangyarihan ng mga namamahalang pari na hulihin ang lahat ng kumikilala sa iyo. Pero sinabi ng Panginoon kay Ananias, lumakad ka dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin para ipakilala niya ako sa mga hindi Hudyo at sa kanilang mga hari at sa mga Israelita. At ipakikita ko rin sa kanya ang mga paghihirap na dapat niyang danasin para sa akin. Now, bawat isa sa atin na mananampalataya ay nahing Kristo. God marked us with the seed. May marka tayo, the Holy Spirit. We are in equal footings as believer. Jesus Christ is the head and we are the body. At hindi nalilimutan, kaya nga kanina, pag inuusig si Jesus Christ, tayo inuusig din. So, in cases, in any eventualities na somebody from among your members or from our members who as na hindi pa anong malalim, no? At nangangailangan ng prayer. Huwag na tayo tumakbo sa Pasko. Just like Ananias. Alam ba nyo dito sa verse following? Point number 5, God administered complete healing to soul. Emotionally, physically. No? Kaya pinuntahan ni Ananias, sumunod na sa Ananias, si Saulo sa kanyang bahay na tinutuluyan niya at pagpasok niya roon ay pinatuman niya ng kanyang kamay si Saulo. At sinabi na, Saulo, kapatid ko sa Panginoon. Pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus. Lalong nanimala dito. Siya ang nagpakita sa iyo sa daan nang pumunta ka rito. Inutusan niya ako rito para muli kang makakita at papuspos ng banal na Espiritu. Pakilala kay Jesus, puspos ng banal na Espiritu. Ephesians 1:13-14, di ba? Merong nilagay sa atin. Tinanggap natin ang banal na Espiritu. You may not feel the Holy Spirit. Ano sabi? Katulad ng hangin, hindi natin nakikita yun. But one thing, as you put your trust with the Lord Jesus Christ, na siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, inako ating mga kasalanan, ipinagkaloob sa atin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan, at eternal life. You receive the Holy Spirit. Can you say amen? All of us has the Spirit of the living God. He is with us. Hindi mo siya nakikita, pero kasama mo siya. That's the role of the Holy Spirit today in the both of us. We are the extension of the both of us. The both of us. Okay. 18. Biglang may nahulog na parang mga kaliskis ng isda mula sa mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Pagkatapos tumayo siya
at nagpabautismo. Sino bautismo sa kanya? The ordinary believers, just like Ananias. And look at this Paul, who humbled himself. Scholar of Gamaliel, a hero of Hebrew. Hallelujah. Kaya tayo, paggamit tayo. Sabi ng Acts 1:8, when the Holy Spirit ay dumating sa iyo, ikaw ay kinatawan ng Diyos. You are God's ambassador to bring the message of salvation, the good news, to your Jerusalem, your family. Walang mahirap kay Lord. Kanina nagsimula tayo sa puntong pagbanggit. May mahirap bang convert sa Lord? Nothing is too difficult from God. Ito nga sa pag ginamit si Ananias. Pag in-research nyo, Ananias is an ordinary believer. Tayo, bawat isa sa atin, pwedeng gamitin as a multiplier para dito to bring souls to the kingdom. Can you say amen? Would you accept the challenge na nakabukod na sa ating isipan? Kailangan may medala ako. Kahit sa loob ng isang taon ay isa o dalawa. Siyempre, the more, the merrier, the better. Can you say amen? Parang pakatinatin ako ng mga hallelujah. Verse 19. What happened? Para sigleto. Verse 19, kumain siya. After receiving the healing from God, ginamit si Ananias at nabautismuhan ni Ananias. Kumain siya at muling lumakas. Nanatili si Saulo ng ilang araw sa Damascus kasama mga tagasunod ni Kristo. United with the believers. Verse 6. Point number 6. Saul begins to preach Christ. Pagkatapos noon, nangaral na siya tungkol kay Kristo. Pumunta siya, sabi sa verse 20, pumunta siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at ipinangaral niya si Jesus, ang anak ng Diyos. Hallelujah. So, dito, nabaliktad. In verses following, hindi natin kaya ipaksa po tayo. Hindi natin kaya tapusin po ito. Ngayon, ano pong nangyari? Just to give you kaunting informasyon. Siya ho ngayon na naging wanted. Siya na ngayon ang hinahanap. Hanggang sa dumating ang punto na siya kailangan tulungan ng mga disipulong itinawid ko sa wall of Jerusalem. Nakarating ko siya sa Jerusalem. At hanggang siya, pinabalik siya hanggang sa sariling bayan sa kanyang Jerusalem, sa Tarsus. At may katagalan din naging mapayapa ang buhay niya hanggang sa kanyang kapakalan. To God be the glory. Have you learned something today? Well, sa amin, so may report yung prayer today. Hallelujah. So wala akong hirap. Balikan ko na mo. Kung inaakala natin sa ating pamilya, sa ating kapitbahay, sa ating kaibigan, ay mayroong mahirap na rin sa Panginoon. Just share the gospel. Si Lord ang magpuconvert. Just bring the message of salvation. Ang kikilos, ang gagawa, ang conversion ay si Lord pa rin. Can you say amen? Be a messenger of the good news. That will be our role in the kingdom of God. Talagang natin ang Panginoon. Ito po tayo ay mananahal. Hallelujah. Mapagmahal na Ama, sabay di po sandali sa tulong mo ba ng Espiritu nawa ay mag-agad po lupa. Ang aming pananalig at nakita namin na aming katayuan na walang bagay na nalilingit sa iyong mga anak. Pagkat anuman ang aming sithayo o problema dinadanas at ang ngayon
you have something good for us. And you will not withhold ang anumang, hindi mo maaaring pigilan ang anumang mabuti para sa amin. What we got to do, God teaching us to be humble before you. Ask forgiveness and seek your face. You are available 24/7 today. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. God bless you. Mga minamahal, ang hapag ng Panginoon ay magkasalarawan ng tinapos na gawa ng Panginoon Kristo. At ito po ang kanyang pagtupad sa mission order niya. Kasi tinalagaan Diyos na ating tagapagligtas na Messiah. So ang tangan po nating elements, communion elements, at tinapay po ay nagsisimbolo ng kanyang katawan. Sabi ng salita ng Diyos sa 1 Peter 2:24 at Isaiah 53 verse 5, nasubatan ng ating Panginoon, kanyang katawan ng dusa para sa ating kagalingan. Titignan po natin, ano po yung dadahin natin? Ang ibig sabihin po, problema mo, sakit mo, o di kay sakit mo, may nakalaan si Lord na solusyon. He is our miracle maker and a solution maker. Bakit pa tayo sa lumikha sa atin na may tangan ng ating buhay, na alam ang bilang ng ating buho, at na sinapupunan pa tayo ng ating mga magulang, kilala na tayo. Nalilimutan na natin nawagin sa kanya. Huwag nating kaasahan, we have to die to ourselves and put our trust in the living God. Di isa lang. Amen. Katabi po natin ang simbolo ng kanyang katawan. Ang inumin na atin lang tama sa pagkakataon ito ay nagsisimbolo naman ang kanyang dugo. Sabi ko na ang aklat ng Diyos, parati kong pinapamit ito. Ito diya tawag na principles ng first mention. Law of the first mention. Kung walang pagbubuo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. 2,000 years ago, nabubuo ang dugo ng ating Panginoon sa Kristo para sa kabayaran o pag-ako completely ng ating mga kasalanan. As we walk with God, nakakamali tayo. Come to God in repentance. Have a lifestyle of repentance. All the time, hindi na nagpapaliban na sunod doon, nagkamali ka lapit dito. Sa gayon, tayo po'y pinagdanan at tawag so that the manifestations of holiness in the sight of the Father ay nakikita sa atin sa lahat ng pagkakataon at natutugon ng ating mga pananaw. Kaya si Amen. Tanggapin ko lang. Kaya purihin ng Diyos. Amen. Salamat po, Pastor, sa napakagandang mensahe natin sa umaga nito. Sabi nga po din sa mensahe natin ay willing na magpagamit tayo sa ating Panginoon. Ito na yung panahon para mag-serve tayo sa Lord. Kung hindi ito yung panahon, kailan pa, kapatid? Kaya sa ating po mga buhay, kailangan lagi tayong handa na tayo ay magpagamit palagi sa ating Panginoon. At ngayong umaga po ay oras na po upang bigkasin natin ang ating koordinat. Kami ay nagbasya. Tuloy po natin ang ating kanang kamay sa ating mga natin. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat. Ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay puta namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen.
nag-iipon na hindi po nakapag-fill out dun po sa ating registration area. Ayan, kung wala po ay proceed na po tayo sa ating pong announcement. Ang ating pong announcement ay Blessings Children Ministry on the Go. Ito po ay nagsimula na noong July 7 hanggang August 11. Para po sa ating mga anak na palagi po natin sinasama, minsan ang problema tayo sa nating iwan, galing po natin sila sa Sunday School para po ang ating mga anak ay bata pa lang ay marami na silang matututunan tungkol sa ating Panginoon. Marami po tayong mga volunteers na naroon, handang tumulong para po sa ating mga anak. Next po, ang ating po covenant meeting on the 5 Solas. Ito po ay naganap every Tuesday at 5:30 to 7 p.m. Ito po inuhubog yung ating po mga manggagawa na mas lalong lumalim sa salita ng ating Panginoon. Pag-aralan po yung mga dapat pa, yung mga hindi pa natin nalalaman na yung mga bagay. At ito po ang weekly youth fellowship. Ito po ay muli nang nagbabalik. At ito po ay nagaganap every Saturday po. Dito po ito sa Blessings Hall. At ang ating po Sunday worship ay tuloy-tuloy pa rin po every morning at 9 to 11 a.m. At ang ating pong evening fellowship at 7 to 8:30 p.m. Kaya pag di po tayo available ng morning, sa evening po, meron pa rin po tayo yung service. At ito na po ang hinihintay natin sa darating po na August 18, ngayong Sunday na ito na darating na. At sa ating po oras ng worship natin, 9 to 11 a.m., ay meron tayong guest speaker, si Sarah Balabagan. At makinig po tayo sa mga aral na binigay sa kanya ng Panginoon at gusto niya i-share sa bawat isa sa atin na meron tayong mapulot na mga lesson para sa araw na yun. Hindi po, ating pong HPM o ating pong prayer meeting, home prayer meeting o ating pong simbahay, ay patuloy pa rin po tayo na gawin natin sa ating mga tahanan. At ito po ay makikita natin yung guide sa ating pong FB group and page. Tingnan nyo na lang po. Ito po yung sinasabi natin na magpagamit na tayo, oras na upang magpagamit tayo sa ating Panginoon. Kung ikaw po ay may talento, alam mo sa sarili mo na kaya mong tumugtog, kaya mo ano man yung mga gawin ng ating mga praise and worship team, huwag po kayong mahiya na mag-fill out po ng form doon po sa ating registration at magpagamit po tayo sa ating Panginoon. Sabi nga, pag nagpagamit tayo sa ating Panginoon, hindi kanya pababayaan. Si Lord ang laging handang tumulong sa iyo. Yung sasabihin mo, ay hindi pa ako ready. Okay lang yan kapatid. Basta willing ka sa sarili mo magpagamit sa Panginoon, gagamitin ka ng Lord. Amen po? Amen. Amen. Proceed na po tayo. At para po sa ating exhortation to give, natawagan ko po ang ating po kapatid, Sister Leah. Thank you, Lord. Ibabasahin po ang talata dito sa Luke chapter 5. Sabi dito, isang araw nakatayo si Jesus sa tabi ng Lake Gennesaret. Nagsisiksika ng maraming tao palapit sa kanya at gustong makinig ng salita niya. May nakita si Jesus na dalawang bangka sa tabi ng lawa. Iniwan ng mga mangingisda ang bangka at hinuhugasan ng lambat nila. Sumakay si Jesus sa isa sa mga bangka, yung bangka ni Simon, at sinabi niya, ilayo mo ng kaunti ang bangka sa bangka. Tapos umupo siya sa bangka at tinuruan ng mga tao. After pagturo, sinabi niya kay Simon, dalhin mo ang bangka sa malalim na parte ng lawa, tapos ihulog niya ang lambat niyo para makahuli ng mga isda. Sumagot si Simon, Master, magdamag na po kami nagtrabaho pero wala kami nahuli.
Pero dahil sinabi ninyo, sige, uuhulog ako. Ginawa nga nila ito at nakahuli sila ng napakaraming isda at halos makunin na ang kanilang lampad. Kaya sinenyasan nila ang mga kasama nila sa kabilang bangka para tulungan sila. Lumapit ang mga ito at napuno ang dalawang bangka at halos lumubog ito sa dami ng higit. Nang makita ni Simon ang nangyari, lumumot siya sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, makasalanan ko ako." Namangha si Simon at ang mga kasama niya sa dami ng nahuli nilang isda. Ganon din ang mga kasosyo ni Simon na sina James at John, mga anak ni Zebedee. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Simula ngayon, mga tao na ang nahuli." Ilang sali ng gustong mabago yung buhay. Palagay ko, lahat tayo, diba? Yung, kung gusto natin ng pagbabago, kung gusto natin na maayos ang ating buhay, isa lang naman ang susi dito. Makikita natin na ang susi ay yung pagsunod lang. Walang iba, kundi matuto tayo. Kasi si Lord, malimit, pinapakita niya sa atin kung ano yung plano niya sa atin. Pero binibigyan niya tayo ng free will na mamili. At saan ka ba? Susunod ka ba sa akin? O susundin mo yung gusto ng iyong puso? Noong mga nakakaraan, tumatayo ako dito, lagi kong sinasabi na ako yung Kristiyano na masaya akong sumusunod kapag nagpupuri ako at lumalapit ako sa Lord kapag sagana yung buhay ko. Masaya akong maglingkod kapag okay ako. Pag hindi okay yung buhay ko, pag medyo down ako, nawawala ako, baliktad akong Kristiyano. Yung iba kasi yung mga Kristiyano, pag wala ka ng kakawitan kundi si Lord, talagang yung pag-pray mo, yung pagsisigpa mo, yung pagluhod mo sa Diyos, hanggang doon na lang kasi si Lord lang yung kakapitan mo. Ako talaga yung baliktad ako na dati ko yung sinasabi, kapag okay ako, kapag maganda yung negosyo, okay yung buhay ko, masaya akong naglilito. Pero pagka yung nag-down ako, ayokong humarap sa kamakiran, ayokong pumunta sa simbahan. Lagi ko yung sinasabi dito. At pinest ako ni Lord ko, na tinignan ni Lord kung susunod ka pa ba pag wala na. Parang nung ito mga nakaraang buwan, dumaan talaga ako ng hindi ko alam kung paano ako magsusurvive, hindi ko alam kung anong gagawin ko, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kasi biglang hindi na yung negosyo, biglang hindi ko alam. Tapos, panay-panay ang tawag sa akin at Dina. Pumunta ka dito sa Sabado, magkakanta-kanta tayo. Yung mga dati, pag gano'n, lagi ako may dahilan dyan. May settle ako kaya hindi pumunta ako iba na lang. Talagang nawawala ako pag mga ganito. Pag mga ganun pa naman. Pero, magpupula ako nagpapasalamat sa Lord na tayo talaga tayo ay proseso pa. Yung habang tayo ay nandito pa tayo sa mundo at hindi pa tayo manunuhan nito. Dinadalisay pa tayo at yung lahat ng kahinaan natin, si Lord din yung gumagawa ng paraan para ma-overcome natin. Nung etong banda ko din, napapansin na rin sa akin ni Natina, ni Natulani. Nakakatuwa ka, na parang hindi na ako ganun kahirap hilahin katulad mo natin. Minsan ako na nag-chat, paano ba ako malakas sa Sabado? So, at alam nyo, na-overcome ko yung gano'n na pag hindi ako okay, ayoko magsimba, ayoko sa tao. Nagpupuli ako nagpapasalamat sa Lord na talagang unti-unti binabago. Talagang, si Lord lang ang kailangan natin. Wala tayong ibang kailangan, siya lang. Kung sinusubok tayo at talayo tayo sa Lord, paano natin mapapagtagumpay yung pagsubok? Hindi naman natin kayang ma-overcome yun ang tayo ng isa. Kailangan pa rin natin talaga si Lord. At alam niyo yung reward, alam niyo yung nalambat kong isda. Ako po ay isa sa napili ng government na ipadala sa Hong Kong this Wednesday ang aking alis.
para po i-present pag-benchmarking ng aking produkto at inire-ready nila for export. Kakaiba si Lord kumilos, kung gusto mo talagang makahuli ng maraming isda, kung gusto mo talagang gumalaw si Lord, sumunod ka lang. Hindi pa yon. Napili din po akong ipadala sa Korea, hindi pa ako nakakaalis, napili na ulit akong ipadala baka by January. Kakaiba, kasi ngayon po ang government natin ay nakafocus sa exporting ng mga micro and small businesses na may potential i-export. At kakaiba talaga si Lord, ang susi lang sumunod. Hindi ko alam na ito yung kapalit ng aking nung pagsunod ko na sa totoo alam, hindi rin naman ako gumawa kasi kung sa sarili ko lang talaga yung aking natural, kapag ganito ako, ayoko, hindi niyo ako makikita nagsisimba, hindi niyo ako makikita active. Pero sa tulong ni Lord, kakaiba siya, talagang tuloy-tuloy lang tayo kasi minsan nawawala tayo ng tiwala sa Panginoon. Pero sumunod tayo, ibigay natin yung para sa Kanya. Huwag tayong makakalimot, manalangin, huwag natin aalisin yung pananampalataya. Kahit gano'n kahirap. Kahit minsan parang gusto mo nang sumukot, lagi pa rin si Lord. Kahit diba, ang dami-daming bayarin, ang dami-daming sunod-sunod na problemang dumadating. Hindi na tayo yun eh. Ngayon, natuto na ako naman na pagka hindi ko ito nabayaran ngayon, ibig sabihin, hindi pa ito yung nakaschedule ni Lord para merong gano'n. At nasanay na ako, hindi na ako takot. Dati kasi takot na takot pag-apera ko sa bulsa eto na lang. Parang natakot na ako, paano pag may biglang nagkasakit, paano pag may biglang kailangan yung mga apo ko, yung mga ano, ganun ako ka-warrior, ganun talaga ako mag-isip, masyadong advanced mag-isip lagi. At ginawa na ako ni Lord na mawala na yun. Ngayon, na-overcome ko yun at yung nabubuhay na lang ako ng alam ko, pag kailangan ko, laging may binibigay si Lord. At si Lord, pag nagbigay, hindi naman sakto, laging labis. Nakaka-amaze na kumbaga, nasanay na ako ng gano'n, okay lang. Pag hindi malaki yung pera ko ngayon, ibig sabihin, konti lang yung kailangan ko. Pag may dumating na malaki, alam ko na, yun bigay ni Lord. Sabi nga, di ba, huwag mong alalahanin yung araw ng bukas. Kahit si Lord, natutulog ka parang naka-ready. Kaya nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Lord. Dahil talaga ako nung buhay na matotoo kung gaano mabuti ng Diyos. Simula noon pa, lagi akong nagdududa sa Kanya, lagi ako nag-worry, pero lagi pinapakita sa akin ni Lord kung gaano siya kakabuti. At kung gaano siya kadakila, at kung gaano siya kagaling sa buhay ko. Talagang araw-araw yung milagro. At kakaiba, pag pinakagabi, binabalik ako, sabi ko ako, hindi ko sasabihin ko, parang ako, dapat pa ba akong tumayo? Parang gano'n, nakakahirap. Pero ibinabalik sa akin ni Lord na ano ka ba dati at ano ko ba ngayon? Pag ipinapakita sa ni Lord sa akin kung gaano kalayo yung narating ko, kung gaano kalaki yung pagpapalang binibigay niya sa akin sa araw-araw. Naiiyak ako kasi masyado akong mapagmana, masyado akong pero hindi naman ako kailanman pinabayaan ng Lord kahit isang segundo. At nagpupuri ako napapasalamat sa Lord. Kaya yun lang talaga ang susi. Pag tayong mabagong sunod, pag tayong manghina, manatili tayong may pananampalataya. Kayang-kaya ni Lord talaga. Huwakan po natin ang ating mga kalooban. Lord, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat kami sa napakagandang salitang ibigay sa atin. Alam ko po nilang ibang aming taas ko, Lord, nataas ko ang kalooban ng Lord na aming kapatid Panginoon. Alam ko Panginoon na ngayon dahil vision man, tuwa ng Pascal, alam ko Panginoon na sila ang mas nangangailangan ng dito. At alam ko Panginoon na ngayon pala may dinugod mo na ang lahat ng ganito para
and glorify your name. This we pray in the name of Jesus Christ. Bigay mo tayo ng may kalala. Ating kanaman pag-benediksyon. Naway mapagpala kayong lubos ng ating Ama sa langit. At maranasan ninyo ang sa kailangan biyaya na walang humpay at pinakadoob ng ating Panginoon Kristo. Ang gabayan ng Banal na Espiritu sa pagkakataon ay mapasensya mapaunahan ang ating mga desisyon, ang ating paggawa para sa katuparan ng kanyang nais para sa ating buhay. Kaya paglingap ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon ay maranasan ito. To God be the glory in Jesus' name. Amen. You are blessed to be a blessing.